Hello mga kapatid, ito po ang inyong kakampi, si Ate Marie, si Nanay Marie, si Tita Marie, at si Aling Marie. Okay, napanood niyo po ba yung kwento ng isang vlogger regarding po sa isang contestant ni Vice Ganda na nagsabing 20 years old na siya pero hindi niya alam ang ginagawa ng mga taga-Comelec. No? Hindi niya alam kung ano ang trabaho ng taga-Comelec. Ngayon, yun daw pong batang yon ay ipatatawag sa Senado para tanungin ng taga-Comelec kung bakit di niya naiintindihan ang gawain o trabaho ng taga-Comelec. Gayong yun daw ay isang nakakahiya, sabi ni George Garcia, dahil mukha daw hindi nila inaral yan sa mga kabataan kung ano ang trabaho ng taga-Comelec. So, yan pong bagay na yan ay atin lang namang nabanggit, pero may mas mahalaga pa po tayong dapat mapakinggan regarding po sa kinasuhan ng taga-Comelec dahil siya ay marunong pagdating sa siya po ay isang IT, expert IT, no? At ito po, pakinggan nyo po para maunawaan ninyo at bibigyan po natin ito ng opinyon. Ito po ang pagkakasabi niya, no? Pakinggan nyo pong mabuti ito at nang maunawaan nyo po. Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako rin po ay curious para malaman po natin. Simulan natin sa connect sa internet. Gusto pong malaman ng taong bayan. Teka lang. Chairman George Garcia, bakit ayaw po ninyong ipadisconnect sa internet ang ating mga counting machines bago at habang nagpiprint ng election returns? Gusto pong malaman ng taong bayan dahil ako rin po ay curious para malaman ko rin kung saan ako nagkamali sa mga assumptions na ginamit ko sa mga video na ipinakita ko na pwedeng ma-hack ang mga counting machines ng Comelec on election day. Sa mga nanonood po, maraming magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Attorney Harold Respicio, isang IT expert at CPA lawyer na gustong kasuhan ng Comelec at ipakulong dahil sa isang video kung saan na ipakita ko na posible palang ma-hack ang counting machines ng Comelec. Pero instead, napakinggan nila ang aking kind advice, gusto nila akong patahimikin, pinatanggal nila yung mga video na yun sa internet, hindi nyo na makikita at wala silang babaguhing improvement sa ating counting machines. Inuulit ko lang po ang puntos ko sa mga video na iyon. Sana po ay wag i-connect ang mga voting machines sa internet. Ito po ang dahilan. Kasi po, ang kahit na sinong tao na may physical access sa mga makina ay pwedeng baguhin ang source code ng makina. Kasama na po dyan yung mga masasamang elemento sa ating gobyerno. Kaya maganda po na i-assume na on the day of elections ay corrupted yung source code ng mga makina. Kasi yung source code na iyon kapag corrupted ay pwedeng magbigay ng isang opening sa isang hacker na baguhin ang score ng makina na iyon live throughout the day ng eleksyon hanggang mag-print ng final score ng eleksyon sa makina na iyon using the election returns. Kaya ang suggestion ko bilang professional is, ang tanging paraan lang para maiwasan mo yan ay, wag mo na lang i-connect sa internet muna yung voting machines. At the start of the day at habang nagbobotahan yung tao at habang nagpiprint ng election return para walang access yung hacker doon sa makina. Para yung ipiprint ng makina ay yung totoong resulta ng eleksyon. At kapag na-iprint na yung totoong resulta ng eleksyon, gamit yung mga election return at may kopya na ang ating mga watcher, malamang yung isesend na rin ng makina doon sa server ng Comelec ay yung nagmamatch doon sa election return. Dahil magkakagulo po tayo kapag yung kopya na hawak ng election
na election na return ng mga watcher ay iba sa resulta ng mga COMELEC servers. Yun lang po ang suggestion ko, Chairman George. Ang sinasabi po ninyo na 100% unhackable ang ating counting machines. Wow! Napaka-overconfident po yan at unprofessional po yan. Dahil kahit na sino pong security expert ang tanungin ninyo sa buong mundo, walang kahit na anong computer system ang unhackable po. Ang tanging magagawa lang po natin bilang mga professional ay i-recognize natin yung mga risk at i-minimize natin yung mga chances na mangyari yung mga risk na yun kung wala namang mawawala doon sa ating botohan. Kasi kung i-implement lang po natin ang advice natin na huwag natin i-connect sa internet yung voting machines bago at habang nagpiprint ng election return at isi-send mo lamang yung data pagkatapos ng printing ng election return doon sa server ng COMELEC, wala pong mawawala sa mga botante, wala pong mawawala sa COMELEC, walang mawawala sa sistema ng demokrasya natin. Kaya nakakapagtaka lang po, Chairman George, bakit ayaw ninyong tratuhin itong suggestion na ito na professional at mukha pa kayong guilty, pinatanggal nyo pa yung videos doon sa internet at gusto nyo pa akong ipadisbar, patanggalan ng lisensya bilang CPA at ipadisqualify bilang kandidato para pagka-vice mayor ng bayan ng Reyna Mercedes Isabela. President Bongbong Marcos, tingnan mo naman to, Kabsat Manong. Pareho tayong Ilocano, pareho tayong maitim. Binabiolate na yung freedom of speech ng iyong kapatid, si Attorney Harold Respicio. Saan na po ay manindigan kayo sa aking mga kababayan dito sa ating bansa. Maraming salamat po sa inyong suporta. Nabasa ko po ang inyong mga mababay. Yan, no? Yan. Taga Isabela pala tong abogadong to, no? Tapos expert IT pa siya, no? Yan po ang ikinatatakot ng maraming mamamayan. Ang magaganap na naman ngayong eleksyon, kung ano na naman ang magiging resulta habang tayo po ay ipinakikita natin sa ating mga vlog na kung sino talaga ang ginugusto ng taong bayan. Ako po hindi naniniwala sa mga survey, pero ang pinaniniwalaan ko po ay yung sarili nating survey, na kapag meron tayong ini-endorso ay talagang nakikita natin ang mas marami ang pumapabor kesa sa kumukontra sa ating politiko or ating kandidato, ano po. Subalit, nagkakaroon po tayo ng pangamba dahil po baka maulit ang 2022 election na talaga namang okay lang yung kay Marcos at kay BP Leni, no? Pero yung nangyari na talaga namang pati si Robin Padilla ay nanalo, nag-number 1 bilang senador, ay napaka-imposible po na mangyari dapat yon. Ngayon po ay labanan ito ng mga senador. At dito po ay nakasalalay ang mga batas na dapat sundin ng mamamayang Pilipino na maisusulong ng matitinong kandidato. Na po, kung sakaling sila ang manalo. Ang tanong lang po, kahit po ba sila ay manalo, sila po ba ay makakaupo? Habang ang pangamba ng tao at paghihinala sa taga-COMELEC ay nandyan at hindi buo. Ayan, yan po yung masasabi natin dito, no? Hindi buo ang tiwala ng taong bayan sa taga-COMELEC. Kung kaya't talaga pong dapat tayong maging listo sa ating mga boto ngayong eleksyon 2025. Kawawa naman ang bayan. Talagang ginagawa nilang mga mangmang. Sobra po ang pagtuturing ng mga mangmang sa mamamayan. At gaya nga po ng sinabi nitong si attorney, no, na dapat nga po ay alaming mabuti o yung mga advice ng mga nakakaintindi pagdating sa internet. Dapat pinakikinggan ito. Kung bakit nga ba siya ay pinadidisbar at bakit nga ba siya ay kinakasuhan ng taga-COMELEC sa kanyang mga ibinulgar. At ganun din po si Attorney Toto Causing, tila pinersonal, kung kaya't hindi nakapasok sa kandidatura niya bilang senador
sapagkat hindi po siya isinama sa listahan ng taga-COMELEC at tinagurian pa siyang pasaway. So yan po yung ating komento sa mga nangyayari at ginagawa ng taga-COMELEC. Obvious naman po talaga na may pinapanigan ang taga-COMELEC. Pero sana sa pagkakataong ito, dahil ang mga kandidato natin ay lahat ipalaban, ay talagang magkakaroon po ng malaking gulo kung dadayain ang mga senador natin na ginugusto ng marami, ng higit sa marami na mga Pilipino, sapagkat ayaw na talaga sa mga pro-China candidates for senator, pro-Duterte, ayaw na talaga, and pro-Marcos na mga senador na tumatakbo. Ayaw na yan ng taong bayan. Kaya mga kapatid, lalo na itong mga trapo, mga dinastiya, no? May nagtanong kung pwede raw si Abby Binay. Masasabi ko po kay Abby Binay, okay naman sana si Abby Binay. Ang sistema nyo, hindi sanay si Abby Binay sa ibang sistema ng ginugusto ng mamamayang Pilipino, no? Noon si Vice President Jojo Binay, nagustuhan ko yan dahil nag-asikaso yan ng mga OFW, no? Pero pagdating sa mga anak, mga babae yan, tila Makati lang naman ang nakikitahan natin na palaging nababago ang aura ng Makati. So ibig sabihin, sa Makati lang sila talaga nagsiservisyo ng lubos at hindi sa buong Pilipinas. Ang hinahanap po natin ay mga senador at senadora na kayang tangkilikin ang Pilipinas, ang buong Pilipinas sa kanilang paglilingkod. Hindi yung pansarili lang nila ang kanilang pinaglilingkuran. At ito nga po, tutok po tayo sa taga-COMELEC ngayong mag-e-eleksyon. At ngayong eleksyon, kilala natin ang mga tauhan ni Duterte na tumatakbong senador. Kilala din natin ang mga senador na tumatakbo para kay Marcos. At alam din natin ang mga senador na ginugusto nating maiupo na wala naman sa listahan ng mga Duterte at ng mga Marcos. Ano po? Ang wala po sa listahan ng mga Duterte at ng mga Marcos ang ating iboto dahil nakakasiguro tayo na tayo ang gustong paglingkuran. Hindi ang administrasyon ni Marcos at hindi rin ang kapakanan ng mga Duterte. Kung kaya't iboto natin ang mga senador na wala sa parehas na listahan ng vice-presidente at presidente. Okay lang yan si Marcos, patapusin natin ang termino niya hanggang 2028. Subalit yung mga senador niya kailangan ng palitan, mga kapatid, no? Yan po yung masasabi ko. At ito nga pong IT expert na ito, itong isang abogado na ito na pinadidisbar at kinakasuhan ng taga-COMELEC, suportahan po natin ito. Bata pa po siya, kung kaya't siya po ay talagang aktibo at tumatakbo rin po pala siya sa Isabela bilang mayor. So ibig sabihin, tututukan niya talaga ang COMELEC. Sana po tayong lahat ay tutukan natin ang taga-COMELEC sapagkat alam naman natin ngayon, usong-uso ang pera-pera, usong-uso ang bayaran, usong-uso ang dayaan, at kung sino ang gusto nilang iupo, yun ang mauupo. Kaya para kay Mr. George Garcia, Sir, pakaalalahanin mo sana ang taong bayan ay nakatutok sa COMELEC. Simula ngayon 2025 election hanggang sa magkaroon muli ng eleksyon. Tanggapin ang pera, iupo ang tama, ang totoong nanalo, no? Walang daya, walang kasinungalingan, at sana maging tapat kayo sa ating bayan sapagkat nakikita nyo na ngayon kung ano ang sistema ng ating gobyerno, kung paano ang tao'y lumalaban na at kung paano ang tao'y sumisigaw na. Matakot kayo sa taong bayan, huwag kayo matakot sa taga-China at huwag kayo matakot sa mga Duterte. Kaya pakiusap lang, alagaan nyo ang boto
ng mamamayan. Salamat po mga kapatid. Thank you so much.